Delia's point of view. Napapapunas na lang ako ng pawis sa aking noo pagkatapos kong malinis sa mga banyo sa 3rd floor. Ang popormal kasi ng mga nagtatrabaho rito sa kumpanya. Kaso mga dugyot at salaula. Sa susunod talagang may dumumipat hindi magbubuhos ng maayos. Lalagyan ko ng ahas yung bowl para diretso tukan sa puwet nila. Nakasimangot kong bulong. Kinuha ko yung panglinis ko at agad dumiretso sa elevator. Pagbukas nun, bumungad sa akin ng mga maaarting empleyado. Oh, huwag kang sasakay rito. Ayaw naming madikitan ng maruming kagaya mo. Isa pa umaalingasaw ka rin oh. Maarting sabi ng babaeng botsyog. Ako pang marumi? Kayo nga ito mga salaula eh. Pagsusungit ko sa kanila. Aba. Hindi porket janitor ang posisyon ko rito sa kumpanya eh. Hayaan ko nang mamaliitin ako. Magsuntukan na lang kami. Ang kapal naman ng mukha mo sumagot. I-report ka namin sa boss. Singhal naman sa akin ng isang lalaki. Napairap naman ako. Oo na, hindi na sasakay. Buisit. Nang makita kong malapit ng magsarang elevator, mabilis kong winisika ng maruming tubig ang laman nun. Napasigaw sila kaya't napahalakhak na lamang ako. Ang sarap talaga makaganti sa mga kapwa mo demonyita. Tumatawang pumasok ako sa kabilang elevator na kabubukas lang. Ang kaso napawi ang tawa ko nang ma-realize na kasama ko pala sa loob ang CEO at ang sinakyan ko palang elevator ay exclusive lang para sa CEO. Sorry ho, nakisabay lang ho ako. Mahinang sambit ko. Siyempre kailangang ipakita sa boss na ako ay may lahing anghel. Kailangan kong magpakabait ng mabuti at baka mawalan ako ng trabaho. Naku po, lagot ka. Ayaw na ayaw pa naman ni sir na sinasakyan ng elevator niya. Iiling-iling na sambit ng lalaking sekretary ni Sir Ivan. Dahan-dahan naman akong lumingon kay Sir Ivan. Kaso napaiwas din agad ako dahil hindi ko makaya ang gwapong mukha nito. Makalaglag panteng talaga ang vibes ni sir. Sorry ho, hindi na ho mauulit. Wala naman akong sinasabing bawal may sumabay sa akin. Kayo lang itong nag-a-assume na ipinagbabawal ko yun. Putol nito sa sasabihin ko. Napatingin naman ako sa kanyang sekretary. Tingnan mo na, pwede naman pala makisabay eh. Ikaw lang yata itong masungit eh. Ano ako? Si sir kaya yung nagsabi dati. Bigla itong napatikom ng bibig at napayuko, kaya't nagtaka ko. Lilingunin ko sana ulit si Sir Ivan pero bigla nang bumukas ang elevator. Nagmamadali naman akong lumabas sa floor na hinintuan ng elevator. Thank you po sa pagpapasabay. Sabi ko kila Sir Ivan nang makalabas ako. Hindi sumagot si Sir at isinara na lang ang elevator. Napanguso naman ako at nagtungo na sa banyo kung saan ako sunod na maglilinis. Medyo ganado ako sa pagtatrabaho dahil nakasabay ko ang crush ko at nakausap pa. Sigurado ako ng pinakamasayang kumag sa mundo. Wala na nga akong ginawa maghapon kung hindi ang maglinis lang. Nang sumapit ang out ko, agad na akong gumayak. Wala rin kasing kasamang kapatid kong 13 years old na lalaki sa apartment. Nanay Lydia, mauna na ho ako. Paalam ko sa supervisor namin. Mag-iingat ka. Kayo rin po. Ngumiti nga ako sa kanya bago tuluyang umalis. Paglabas ko nga, madilim na. Dumiretso agad ako sa abangan ng jeep at naghintay ron. Habang naghihintay nga ay may humintong kotse sa harapan ko. Bago pa ako makapag-react, mabilis akong hinila ng dalawang lalaki at pinasok ron. Teka, sino ba kayo? Bakit niyo ako kinuha? Singhal ko sa kanila. Takot ako kaso, anong magagawa ng takot ko ngayon? Kailangan kong maging matapang. Manahimik ka na lang. Galit na sabi ng kalbo. Hindi! Ibaba niyo ako! Tugon ko. Nagwala ako sa sasakyan kaya't gumewang-gewang ang sinasakyan namin. Napatigil lang ako nang sampalin ako ng kalbo. Buisit kang kalbo ka! Singhal ko bago siya hampasin sa ulo. Pre, wag mong patulan. Lagot tayo kay boss kapag nagka-damage yan. Awat sa kanya ng isa pang lalaki dahil gaganti si kalbo sa akin. Ilang sandali nga, huminto ang sasakyan sa medyo malaking bahay. Hinila nila ako pababa at kiniladkad papasok sa loob. Diniretso nila ako sa isang kama kung saan may matandang panat na nakaupo. Welcome, my wife! Nakangiting sabi nito. Anong my wife? Sira ulo ka ba? Hindi ako mahilig sa panat na hotdog kaya tantanan mo ko.
Singhal ko sa kanya. Tumawa naman to. Wala ka nang magagawa dahil ikaw ang ipinambayad sa akin ng mga magulang mo. Hindi ka na rin masama dahil fresh ka pa. Pwede ka namang ipangdagdag sa mga koleksyon ko. Anong ipangdagdag sa koleksyon? Ano bang tingin mo sa akin? Laruan? Sinamaan ko siya ng tingin. Tigilan mo nga kung matanda ka. At saka bakit idadamay mo ko sa atraso ng magulang ko sa'yo? Hindi na nila ako anak. Wala na akong kinalaman sa kanila. Hindi na kasi ako nakatira sa bahay. Ganon din ang kapatid ko. Magmula kasi nang malulong sila sa sugal, lumayas na ako. Nananakit na rin kasi sila. Kulang ang 1 milyon na utang sa akin ng mga magulang mo. Kaya magiging asawa kita sa ayaw at sa gusto mo. Baliw! Tumakbo ko sa pinto. Sinubukan kong buksan yun pero nakalak yun. Leche! Palabasin niyo ako rito! Ayoko ng expired na hotdog! Malakas kong kinakalampag yung pinto pero baliwala. Walang tutulong sa'yo rito. Hinila ako ni matandang panat at ibinalibag sa kama. Bumuelo ito ng patalon sa ibabaw ko. Mabilis ko namang siyang sinipa, kaya nalaglag ito sa kama. Bumangon ako't agad dumiretso sa veranda. Tatalon sana ako kaso natigilan ako dahil medyo mataas yun. Wala ka ng takas na babae ka! Sabi ng matandang expired ang hotdog. Patayin mo na lang ako kaysa patikim ng expired na hotdog ano? Singhal ko sa kanyang pabalik. Tumingin muli ako sa baba. Parang nanalo ako sa loto nang makitang isang lalaking pamilyar na nakatayo sa ibaba. Sir Ivan! Pagtawag ko sa kanya at kinawayan pa siya. Tumingin naman to sa akin. Nakita ko kung papaanong nangunot ang noo niya nang makita ko. Sir! Tatalon akong pababa! Saluhin mo ako ah! Sabi ko at sumampa sa railings na harang. Wait! Mataas yan! Mababalian ka kapag hindi kita nasalo. Kunot noong sambit nito. Alam ko ho yun, kaya no choice ka kundi saluhin ako. Maawa ka ho dahil may inihit na matanda rito. Sagot ko. Bago pa siya makapagsalita, tumalon na ako. Napapikit na lamang ako dahil baka hindi niya ako saluhin. Pero napadilat din ako nang may mga bisig na sumapu sa akin. Gwapong mukha ni Sir Ivan ang kaagad na tumambad sa akin. Pas talaga sa expired na hotdog. Dito tayo sa fresh at sariwa pa. What are you doing here? Kunot noong tanong nito. Sumubsob naman ako sa kanyang hard chest at nagkunwaring umiiyak. Sir, kinidnap mo ako ng isang kalbot isang may mahabang buhok. Tapos dinala nila ako sa kwarto na may matandang inhit. Tulungan mo naman ako, sir. Mr. Gabino, ibigay mo sa akin ng babaeng yan. Asawa ko ho yan. Ayan, narinig ko na ang boses ng nirarayumang unggoy. Huwag ka maniwala, sir. Hindi ako asawa ng matandang yan, ano? Tugon ko at dinuro pa yung matanda. Mr. Reyes, mukhang totoo ang balitang namumuwersa ka ng mga babaeng hindi mo naman kaedad. Seryosong sabi ni Sir Ivan. Namutla naman si tanda. Mr. Gabino, hindi naman ho sa ganun. Pagmamay-ari ko na hong babaeng yan Siyang ipinambayad sa akin ng mga magulang niya. Tumingin naman sa akin si Sir Ivan. Sir Ivan, wala akong alam doon. Tulungan niyo naman ho ako, please. Kahit wag niyo na akong swelduhan basta't makaalis lang ako dito. Makakaya ho ba ng konsensya mo kung sakaling mamatay ako dahil sa expired na hotdog? Pakapalan na lang ng mukha to ngayon. Ang mahalaga ngayon ay makalayas na ako rito. Tutulungan kita. Para naman akong nanalo sa loto dahil sa narinig ko. Pero may kapalit. Kahit na anuhong kapalit, sir. Tutubusin kita. Basta papayag kang maging kabit ko. Para yata akong nabingi dahil sa sinabi nito. Hinihintay kong sabihin niyang biro lamang ang lahat, pero wala akong narinig. Sira ulo ka ba? Kunot noong bumaba ako mula sa pagkakabuhat niya. Sir, ang ganda-ganda ko tapos gagawin mo akong kabit? Kung ako sa'yo, ititigil ko yung pagbibisyo. Then, you choose. Magiging asawa ka ng matandang yan o magiging kabit kita. Kaswal na sambit nito. Napikon naman ako. Gusto ko siyang sapakin at tadyakan dahil sa sobrang pagkainis. Hindi ako papayag na maging kabit, ano? Madiing sambit ko. Tumango naman to. Okay, enjoy your life with that old man. I'll go now. Tumalikod ito't naglakad palayo. Napakuyom naman ako ng kamao bago siya sundan.
Oo na! Papayag na ako! Inis kong sambit. Mas hindi ko matikang matikman ng expired na hotdog. Isa pa pwede ko naman takasan to si Sir Alvin. Nakita ko naman ang pasimpleng pagngiti ni Sir, kaya't mas lalo akong napikon. Kinuha nito ang isang black card at binalibag sa gawin ng nirarayumang unggoy. Oh, mahigit 1,000,000 ang laman ng card na yan. Huwag mo na ulit susubukang galawin si Delia. Seryosong sabi ni Sir Ivan bago ako muling buhatin. Isa pa pala, hindi ko na itutuloy ang partnership ko sa'yo. Sisiguraduhin ko ring babagsak ka dahil sa paggalaw mo sa pagmamay-ari ko. At doon ay naglakad na si Sir paalis. Napakapit na lang ako sa kanya at napasandal. Hindi ko na alam kung kikiligin ba ako o maiirita. Ang hirap maging malandi. Nakakarupok. Sinubukan ko ngang takasan si Sir Ivan pagkatapos nun. Kaso, binabantaan niya akong ipapakulong kaya't no choice na rin ako. Ate, saan tayo pupunta? Bakit lilipat na tayo? Tanong ng kapatid kong si Denver. Nakasakay kami sa isang sasakyan at papunta sa bahay ni Sir Ivan. Doon na raw kami titira dahil sa deal naming dalawa. Leche siya? Talagang pinasundo pa kami sa driver niya? May importanteng trabaho si ate. Sagot ko lang. Akala ko mag-aasawa ka na po eh. At napakamot pa ito sa kanyang ulo. Hindi ko na siya sinagot dahil napipikon talaga ako. Pakiramdam ko hindi ko matatansya mamaya si Sir Ivan. Maya-maya nga lang ay pumasok ang sasakyan sa isang malaking gate. Hindi ko magawang mamangha sa lawak ng garden at ganda ng bahay ni Sir dahil sa sobrang pagkapikon. May magandang bahay nga, kabit ka naman. Nakasimangot kong bulong at napaira pa. Iginiya kami ng isang maid na sumalubong sa amin papasok sa loob ng bahay. Nakita ko agad si Sir Ivan na nakaupo sa sofa. Nakasando at boxers lamang ito, kaya't lumalabas na naman ang kalandian ko. Wow ate, dito tayo titira. Mukhang jackpot ka ate ah. Masayang sabi ni Denver. Ate, pakidala muna yung kapatid ni Delia sa kwarto niya. Utos si Sir Ivan sa maid na agad namang tumalima. Oh, nasa na yung asawa mo? Pagsusungit ko sa kanya. Walang boss-boss dito ngayon. Kabit niya na ako kahit may karapatan na akong sungitan siya. Asawa ko? Napatawa ito. Wala akong asawa. Wala pa akong girlfriend eh. Ha? Eh di ba nga gagawin mo kong kabit? Siyempre dapat may asawa ka na para maging kabit ako. Muli itong natawa kaya't nainis na talaga ako. Delia, wala akong asawa. Gumiti ito sa akin. Ngiting nakakatunaw. Isa pa, hindi naman literal na magiging kabit kita. I'm not that type of man. Teka nga, nanggigigil ako sa'yo eh. Magpaliwanag ka ng maayos at baka hindi kita matansya. Tumuro ito sa taas. Napatingin naman ako rito sa taas at ilaw na walang sindilang nakita ko. Ang ibig kong sabihin sa sinabi ko, magiging tigakabit ka ng ilaw ko. Yun ang ibig sabihin ng sinabi kong magiging kabit kita. Parang bata na nagpaliwanag siya. Siguro 1 minuto muna bago nag-sink in sa utak kong lahat. In just one snap, crush ko na ulit si Sir. Matalino si Sir, pero may pagkasyunga rin siyang magpaliwanag. Ah, yun po palang ibig niyo sabihin. Tumawa ako bago hampasin si Sir sa braso. Ayusin niyo naman ho kasi, minsan yung pagpapaliwanag niyo. Eh, ang akala ko gusto niyo akong gawing kabit. Ikaw talaga, Sir? Bakit kita gagawing kabit? Napatulala ako nang hawiin nito ang buhok kong tumatabing sa mukha ko. Hindi sa'yo bagay ang maging kabit, Delia. Mas magandang maging legal wife ka. Madadala na sana ako sa mga sinasabi ni Sir. Pero napatigil ako dahil baka trip lang ako nitong si Sir. Ang alam ko rin kasi may girlfriend siya. May babae kasing sexy na madalas pumupunta ron. Sir, alam ko na ho yan. Umatras ako palayo sa kanya. Ano na hong gagawin ko? I mean, kailan ho ako magsisimulang maging kabit? Maging tiga-kabit ng bombilya nyo ho. You can start tomorrow. Since pumapasok ka sa company ko, gagawin kong half day na lang ang pasok mo palagi. Pero buo pa rin ang sahod mo. Pwede mong simulan ng pagkakabit kapag nakauwi ka na. No rush naman kaya pwedeng isa-isa lang kada araw. Napatango naman ako. Siya lang talagang bukod tanging kilala kong taong nag-hire.
para lang magkabit ng bumbilya sa bahay niya. Mukha namang bago pa mga bumbilya ni Sir. Hindi ko alam kung anong amats meron to. Feeling ko, gusto niya lang akong ibahay. Napabungis-ngis naman ako dahil sa naisip ko. Sir, lilinawin ko lang din hanggang kailan ako magiging tiga-kabit mo ng bumbilya? Hindi mapigil ang tanong ko. Nagkibit-balikat naman ito. Ang masasabi ko lang, sasahuran din kita sa pagkakabit mo sa mga bumbilya ko. Ngumiti ang lalaki. Don't worry too. Libre ang pagtira nyo rito sa bahay ko. Ang lahat ng nandito, sa'yo. Kaya huwag kang mahihiya. Ang lahat ng nandito ay akin? Abay, ano ba talagang role ko rito? Trabahador o asawa? Medyo creepy na tong si Sir ha? O sige po, thank you sir. Yun na lamang nasabi ko. Hindi ko naman kasi pwedeng baliwalain tong deal namin ni Sir. Aba, ang laki ng nagastos niya para tubusin ako rin sa lecheng matandang unggoy na may expired na hotdog Mabuti nga't hindi niya ako pinabayaran dun Kung nagkataon baka naghihingalo na ako sa bayarin. Sige na, magpahinga ka na dahil alam kong pagod ka. Sasamahan ka ni ate sa kwarto mo. Ngumiti sa akin si Sir bago senyasan yung isang katulong na nakatayo sa gilid. Nakangiting tumango naman ako kay Sir at sumama ron sa babae. Mukha siyang maldita pero may vibes ako sa kanya na magkakasundo kami. Te, wala talagang asawa yan si Sir? Usisa ako sa kanya. Wala pa, hindi niya pa kasi ako nililigawan. Sagot nito. Napangiwi naman ako. Asyumera ka pala? Inirapan lang ako nito na mahina akong ikinabungis-ngis. Mukhang ito nang simula ng panibagong buhay ko. Panibagong buhay ko bilang isang kabet. Tiga-kabet ng bumbilya ng boss kong malakas ang amats. Ivan's point of view. Wala naman sa plano kong gawing tiga-kabit ng bumbilya si Delia. Gusto ko lang siyang mapunta sa poder ko dahil nangako ako noon sa isang tao na aalagaan ko siya. Nag-aalala nga rin ako na baka mahulog siya sa hagdan kaya't sinisigurado kong nababantayan siya ng mga bodyguards at medic. Sir, bakit maraming men in black dito? At bakit may medic rin? Sino bang matitigok? Yan kagad ang bungad niya na masagot niya ang tawag. Bodyguards mo sila. Sila ang sasalo sa'yo kung sakaling mahuhulog ka sa hagdan. At yung medic, hinanda ko para walang problema. Sagot ko. Kahit hindi ko siya nakikita, alam kong nakasimangot siya kaagad at nawiwirduhan sa akin. Sir Ivan, feeling ko kailangan mo na ng psychiatrist. Hindi ko na alam kung ano tumatakbo dyan sa isip mo Napahinga siya ng malalim. Paalisin mo na itong mga bodyguards dahil sanay na ako sa ganito. Isa pa, mukha pa bang mahuhulog ako sa hagdan? Malapad pa to sa tiles mo Pati yung medic, paalisin mo na rin. Diyan mo papuntahin sa'yo at mukhang ikaw ang may problema. Sasagot pa sana ako pero namatay kagad ang tawag. Napanguso naman ako at napatingin na lamang sa cellphone ko. I'm just worried. Nakangusong bulong ko bago ibaba ang cellphone ko sa lamesa. Nasa ganun akong senaryo nang bumukas ang pinto at iluwal si Luel, sekretarya ko. Sir, nandito na naman yung lumalantod sa'yo. Ayaw pa awat type na type ka masyado. Naiiling na sabi nito. Ivan! Pareho na lang kaming napatakip ni Luel sa tenga namin nang marinig ang tili ng isang babaeng boses daga. Ivan ko! I'm back again! Shut up! Inis kong sambit bago siya samaan ng tingin. Oh, you're so cute when you're mad! Kinikilig na sambit nito. She's Bea, anak ng business partner ko. Nag-hi lang ako sa kanya tapos nag-assume na siyang type ko siya. Palagi itong pumupunta sa office ko na ikinakairit ako. Ivan, sinabi ko kay daddy na handa na ako sa arranged marriage nating dalawa. Anong arranged marriage? Walang magaganap na ganun, Bea. Hindi kita type kaya't hindi kita pakakasalan. Diretsyong sambit ko. Isa pa, awa na lang talaga. Abay 48 years old na siya. Hindi nga lang halata dahil tad-tad siya ng kung ano-anong retoke sa katawan. Come on, huwag mo nang i-deny, Ivan. Paninindigan naman kita Nakangusong sambit niya. Napangiwi naman ako. Bea, may asawa na ako. At pauwi na nga ako ngayon dahil nag-away kami. Ayoko pa namang nagagalit siya sa akin. May asawa ka na? Nagsalubong ang kilay nito. No way! Alam kong
nagsisinungaling ka lang para takasan ako. Hindi ako papayag, Ivan. Akin ka. I am not yours, Bea. Just leave me alone. I'm not interested with you. Malamig kong saad bago kuhanin ang coat at dire-diretsyong lumabas ng office. Alam ko namang susunod siya kahit mabilis akong sumakay ng elevator at dumiretso sa parking. Sumakay agad ako ng sasakyan at nag-drive pa uwi. Miss ko na kasi ang asawa. Miss ko na yung bahay ko. Gusto ko ring makita kung maayos bang ginagawa ni Delia. Nang makarating nga ako sa bahay, ay naabutan ko siyang nagkakabit. Hindi ko maiwasang mapalunok habang nakatingin sa maganda niyang mukha. Prente siyang nakaupo sa ibabaw ng hagdan habang tagaktak ang pawis na nagkakabit ng bumbilya. Nang dumako ang tingin ko sa kanyang leeg, ay may nagalit kagad sa pagitan ng hita ko. Napahawak tuloy ako ron. Oh, nandiyan ka na pala. Tumingin to sa akin. Wala na yung mga bodyguards mo. Pinalayas ko na kasama yung mga medic. Teka nga, bakit parang natuod ka riyan at pinagpapawisan? Mukhang ikaw ang may kailangan ng medika. Napatikhim muna ako at umiling. I'm fine. Don't mind me. Umiwas ako ng tingin sa kanya at baka mas lalong sumakit ang puson ko. Oh, bakit ka umuwi? Namiss mo ako? Nakangising tanong nito. Wala lang akong gagawin sa opisina. Naupo ako sa sofa. Hindi ko pa rin siya tinitingnan dahil nagagalit ang bro ko sa ibaba. Kamusta pala yung pagkakabit mo ng bumbilya? Nakakailang ka na? Nakakadalawa na ako. Ang sarap pala magkabit ng bumbilya sa bahay mo. Ang komportable pa nitong hagdan. Ang lapad-lapad pa. Parang sakang na nga ako kapag natapos ako rito eh. Pinasadya ko talagang hagdan na yun dahil ayokong mahirapan siya. Isa pa, mas magandang may inuupuan din siya. Pagkatapos niyan, pwede ka nang tumigil muna. Ipagluto mo na lang ako ng pagkain. Sambit ko. May pagkain dun sa lamesa. Kumain ka na lang. Masarap nga yung niluto ni Manang na ulam eh. Kaya paniguradong magugustuhan mo. Gusto ko yung luto mo. Gusto ko rin malaman kung papasa ka na rin mag-asawa. Umarko naman ang isang kilay nito at namewang. She looks cute with her aura. At bakit pati pag-aasawa ko trip mo? Ikaw ha? Type mo ba ako? Aba, Sir Ivan, hindi pwede sa akin ang easy to get lang. Kailangan paghirapan mo ko kasi maganda ako. Hindi mo rin ako madadaanan sa landi lang dahil independent woman ako ano? Mayabang niyang sambit. Napatawa naman ako. Ang daldal mo. Hindi ko naman sinabing lalandiin kita. Pinagluluto lang kita para maiba naman yung lasa ng kinakain ko. Hindi mo ako type? Sayang naman. Wala akong sinabing hindi kita type. O sige na, magluto ka na at nagugutom na ako. Nagmamadali? Nagkakabit pa nga ako rito kahit maghintay ka riyan. Umirap to sa akin bago nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Pinagmasdan ko naman siya sa kanyang ginagawa. Mahina akong napatawa dahil ang uso nito kasing haba na ng sapato. Nasa ganun kaming senaryo nang biglang dumating si Denver, ang kanyang kapatid. Puro putik ang uniform nito at namumula ang mga mata. Oh, bakit puro putik ka? Ano nangyari sa'yo? Kunot noong tanong ni Delia sa binatilyo. Wala po. Sagot lang nito at dire-diretso na sa hagdan. Sinundan ko ito ng tingin at nang mawala ito sa paningin ko, nilingon ko naman si Delia. Bahagya akong napatalon sa gulat dahil nakababa na ito ng hagdan at nasa tabi ko na. What the? How did you do that? Gulat kong tanong. Ang alin? Tanong niya pero umiling na lang ako. Anyways, what happened to your brother? Did he get bullied? Usisa ako. Abay, anong malay ko? Hindi naman niya ako kasamang pumasok. Napahinga ito ng malalim. Ay, teka nga, susundan ko nga. Baka nga binubuli siya. Hindi ako papayag ng ganon. Nagmamadali itong umakyat sa hagdan. Sumunod naman ako dahil curious ako. Curious lang, hindi chismoso. Nakita ko siyang dumiretso sa kwarto ng kapatid kaya't sumunod ako. Hindi naman ako pumasok sa loob at sa labas lang na natili. Denver, ano nangyari sa'yo? Narinig kong tanong ni Delia sa kapatid. Nadulas lang po sa putikan. Sagot ni Denver. Nadulas sa putikan? Kung nadulas ka, hindi ganyan ang itsura mo. Ano, nag-enjoy ka ba kaya't naglangoy ka na lang? Magsabi ka sa akin ng totoo. Ano nangyari talaga? Binubuli ka ba sa school? Bahagya akong sumilip at nakita kong tumango si Denver. Ate, inaaway ako ng 3 kong kaklase.
Sinasabi nilang mahirap ako at janitor ka lang daw po kung saan nagtatrabaho ang parents niya. Sinasabihan din nila akong pangit. Naiiyak na sambit ni Denver. Uy, ano naman kung janitor ako? Ang masama kung magnanakaw ako. At saka anong pangit ka? Magandang ate mo kahit maganda ka rin. Huwag kang nakikinig sa mga walang hiyang yun. Galit na sambit ni Delia. Bukas na bukas pupunta ako sa school nyo para kausapin sila. At saka sa susunod, huwag kang matatakot na pumatol. Gawin mo sa kanila yung ginagawa mo sa akin kapag nag-aaway tayo. Tumango naman si Denver. Salamat po ate. O sige na, maglinis ka na ng katawan mo. Ipaghahanda kita ng pagkain. Bumaba ka pagkatapos mo ha. Huwag mo nang isipin yung mga bully na yun, okay? Si ating bahala sa'yo. Ngumiti si Delia sa kapatid at ginulo ang buhok nito. Hindi ko naman maiwasang mapangiti habang nakatingin sa kanilang dalawa. Kung hindi ka lang siguro nawala, hindi ganitong sasapitin nila. Naisambit ko na lamang sa hangin bago mapailing at mapangiti ng malungkot. Delia's point of view. Akala ko titigil na yung mga nambuli sa kapatid ko pagkatapos ko silang kausapin. Pero ang mga loko, mas lumala pang ugali. Dumarating na tuloy sa point na ayaw nang pumasok ni Denver. Ate, huwag ka na pumunta. Hinahayaan ko lang naman sila. Pigil sa akin ni Denver nang pababa na ako ng taxi. Anong hayaan? Denver, ilang araw ka na hindi pumapasok. Aba, hindi naman pwedeng aapi-apihin ka lang nila. Inilayo nga kita sa mga magulang natin para hindi masaktan tapos ibang tao naman ang gagawa. Hindi pwede yon. Inis kong sambit. Ate, kaya ko naman silang i-handle eh. Isa pa, maaga pang pasok mo, di ba? Papagalitan ka ni Kuya Ivan. Kahit magsuntukan pa kami, wala akong pakialam. Wala na rin tong nagawa ng sapilitan na akong bumaba. Nagbayad ako sa taxi bago kami dumiretso sa gate. Hep hep, kasama mo na ba yung magulang mo? Hindi kita papapasukin kung wala kang dalang guardian ha? Sabi ng guard kay Denver. Teka, ba't kailangan niya ng guardian? Ano bang meron? Kunot noong tanong ko. Mukhang ikaw na ang guardian niya. Mabuti pa ho nung kayo dumiretso sa principal sa office. Para malaman niyo kung bakit pinapatawag ang guardian niya. Sagot lang ng guard bago buksan ang gate. Habang naglalakad kami ng kapatid ko ay nakatingin ako sa kanya. Pinaglalaroan nito ang kanyang kuko at parang maiiyak ang itsura nito. Denver, ano meron? Kaya ba hindi ka pumapasok dahil may kasalanan ka at hindi ka nabuli? Kunot noong tanong nito. Hindi to sumagot at napanguso na lamang. Napahinga naman ako ng malalim at hindi na nagtanong pa. Dumiretso nga kami sa principal's office. Pagpasok namin, tumambad sa amin ang may edad na babaeng nakaupo sa swivel chair. Sa sofa naman sa gilid ay 3 ginang na mukhang yayamanin. At sa kaharap nilang sofa ay 3 binatilyon na may bangas ang mukha. Yung isa may kaspa sa paa at may saklay. Tamang-tamang dating mo, Denver. Sakto kasi dumating ang guardian ng 3 binugbog mo. Sabi ng principal. Binugbog? Gulat akong napatingin kay Denver. Denver, anong ibig sabihin nito? Ikaw ba yung bumanga sa 3 lalaki na yon? Dahan-dahan nitong itinango ang kanyang ulo. Palagi kasi nila akong binubuli eh. Ayaw nilang tumigil kahit napikon na ako. At saka sinunod lang naman po kita na dapat lumaban ako. Sabi rin kasi ni Kuya Ivan, siyang bahala kapag nagkaproblema kapag gumanti ako. Ay, Diyos mio. Literal na pinakita niya kung sino nga siya. Ikaw bang may gawa nito sa anak ko? Galit na tanong ng ginang na short hair. Tingnan mo ang ginawa mo sa anak ko. Pinilay mo siya kahit hindi na siya makakapag-practice ng soccer. Galit na sabi ng kulot ang buhok. Teka lang naman ho. Alam niyo ho bang yung mga anak niyo ang nanguna? Palaging umuuwing marumi yung kapatid ko at minsan may sugat pa. Gumanti lang po yung kapatid ko kasi napuno na. Tugon ko. At ito tolerate mo pa yung kapatid mo. Well, hindi na ako magugulat dahil mukhang walang klase mga kagaya ninyo. Sabi naman ng bagong reband. Aba, wag ho kayong ganyan magsalita. Sa nangyayari nga ho ngayon, kayo pa itong walang klase. May pambili kayo namang mahaling gamit pero hindi nyo mabilhan ng respeto at manners yung mga anak ninyo. Mas lalo namang napiko ng mga thunders dahil sa sinabi ko. Hindi mo ba ako kilala? Balita ko'y nagtatrabaho ka sa company ni Ivan Gavino bilang janitor. Alam mo bang finance manager doon ang asawa ko? Ipatatanggal kita! Galit na sabi ni kulot ang buhok. Kumalma ho muna kayo. Sabat ng principal bago ko lingunin. Miss Reyes,
Hindi ho tolerable ang ginawa ng kapatid ninyo. Nambugbog po siya. Wow! Kapag mahirap hindi tolerable. Kapag mayaman mapapatawad pa. Ma'am, kayo ang principal sa school na ito. Kaya dapat nga mas patas kayo sa mga estudyante. Ano? Porket mayayaman ng mga batang nambuli sa kapatid ko pababayaan nyo na lang? Inis kong sambit. Nakakainis sa mga taong bumabase sa estado at yaman para rumispeto. Ate, tama na. Hayaan na lang natin sila. Mahinang sabi ni Denver. Hayaan? Hindi pwede yun, Denver. Kung parurusahan ka ng school na to, dapat pati yung 3 nambuli sa'yo, dapat maging patas sila. Hindi nila ako madadaan sa pera-pera. Kapag tungkol na sa dangal at kapatid ko, nawawalang pagiging mukhang pera ko. Sa tingin mo, papayag kaming maparusahan ng mga anak namin? Malakas ang kapit namin sa pamilya, Gavino. Kaya't ikaw ang humanda. At sinong may sabing ipagsasawalang bahala ko itong ginawa ninyo? Lahat kami napalingon sa nagsalita. Bahagi akong nagulat nang makita si Ivan sa pinto. Nakasandal to sa may pintuan at tila modelo ang posing nito. Mr. Gavino! Gulat na sabi ni Rebanded. Hindi ito pinansin ni Ivan at lumakad na lamang palapit sa amin. Ang bigat ng aura niya. Parang edits niya. Charot lang. Ay, ano ginagawa mo rito? Pabulong kong tanong sa kanya. Sinusundo kayo ni Denver. Kaswal niyang sagot. Mr. Gavino, ako po yung asawa ng soon-to-be vice president sa company mo. Mabuti nga po't nandito kayo Yan ho kasing kapatid ng babaeng yan. Binugbog ang mga anak namin. Sabi ni short hair. Malamig siyang nilingon ni Ivan. Then, kulang pa nga yung ginawa ni Denver Aware ba kayo sa katarantaduhan ng mga anak ninyo? Sa tingin ko, oo naman. Pero imbes na pagsabihan at sawayin ninyo, tinotolerate nyo pa. Mr. Gavino, hindi totoo ang sinasabi ng mga yan. Yun hong hampas lupang bata na yan ang nagsimula. Sabi ni Kolotsky. Nakita ko naman ang pagkapi ko ni Ivan kahit napahawak ako sa braso niya. Baka mamaya biglang manapak Hampas lupa? Alam nyo ba na ang tinatawag nyong hampas lupa ay kapatid ng asawa ko? Asawa ko? Abay, kailan ko pa siya naging asawa? Pasimple rin ng lalaking to Pero hayaan mo na, enjoyin ko na lang din muna. At ikaw naman, binalingan nitong prinsipal. Ipapaalam ko sa taas tong ginagawa mo. Be ready for consequences. Mali ang kinalaban nyo. Pagkatapos ay hinila kami ni Ivan palabas dun sa office. Gusto ko pang awayin yung mga bruha dun Are you okay? Tumigil si Ivan malapit sa gate. Medyo hingal ako dahil yung lakad niya, takbo ko na. Ang haba pa naman ng mga biyas niya. Okay na okay ako. Binalingan ko si Denver. Denver, sinabihan kitang gumante pero hindi naman ganun kalala. At ang isa pa dapat sinabi mo agad sa akin, hindi yung sa iba pa manggagaling. Sorry po. Nakangusong sambit niya. Huwag mo nang pagalitan si Denver. Tama lang naman ang ginawa niya para magtanda yung mga batang yun. Sabat ni Ivan. Ikaw naman, tinotolerate mo naman masyado yung kapatid ko. Hinampas ko pa sa balikat si Ivan. Hindi Sabi ko lang sa kanya gumanti siya ng hindi malala. Pero nice one ka dun, Denver. Ang satisfying makita ng mga bully mo na parang kawawa. At nag-appear pa nga ang dalawa. Pareho ko naman silang binatukan kahit napanguso na lamang sila. Ewan ko sa inyong dalawa. Sige na, pumasok ka na ron, Denver. Huwag mo nang subukan ulit makipag-away Tatamaan ka na sa akin. Opo, hindi ako makikipag-away nang hindi ako nangunguna. Ngumiti ito ng matamis. Bye-bye po. Thank you, Kuya Ivan. Kumaway muna ito bago pa sipol-sipol na dumiretso sa klase niya. Napailing naman ako bago balingan si Ivan. O ikaw, anong plano mo sa buhay? Pagsusungit ko sa kanya. Babalik sa company, kasama ka. Nakangiting sagot nito. Paano kung ayaw kong sumabay sa'yo? May magagawa ka ba? Parang batang ngumuso naman ito. Kung gagawin mo yun, kawawa naman ako. Hindi ka ba naaawa sa gwapo mong asawa? Iiwan mo talaga ako mag-isa sa kotse? Anong asawa? Magtigil ka nga riyan. Tinalikuran ko siya at nagsimulang maglakad. Bigla akong nahiya sa kanya. Ramdam ko rin ang pamumula ng magkabilang pisngi ko. Wait for me, asawa ko. Manahimik ka nga riyan. Nakakainis. Ang hilig talagang magpakilig ng mga lalaki. Tapos sa bandang huli naman sasaktan ka lang. Magandang araw mga viewers. Ang kwentong ito
ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Ivan's point of view. Tahimik lamang ako habang nakatingin kay Delia na abala sa pagkakabit ng ilaw sa bahay ko. Gusto ko siyang tulungan kaso may fear of heights ako. Nalaglag kasi ako sa puno nung bata pa ako. Simula nun, takot na ako sa matataas na lugar. Ivan, wala kang mapapala kung titingnan mo lang ako. Mabuti pa pumunta ka na lang sa opisina mo dahil alam ko marami ka pang tatapusin na paperworks. Sabi niya habang ang atensyon ay nasa bumbilya pa rin. Ayoko sa opisina, wala ka naman dun. Kinuha kong unan sa sofa at niyakap yon. Isa pa, wala rin naman akong gagawin dun. Baka nga tumunga nga lang ako ron. Sus, ayaw mo nun. Pupuntahan ka ron ng girlfriend mong maganda at sexy. Sinabi ko na sa'yo, wala nga akong girlfriend. Bakit pa palagi mong pinipilit na may girlfriend ako? At napasimangot na lamang ako. Ako pang niloko mo. Araw-araw kang dinadalaw ng girlfriend mo eh. Si Bea ba tinutukoy niya? At saka sa tono ng boses niya, parang nagseselo siya. Napabungis-ngis ako dahil sa naisip kong baka nagseselo siya. Delia, don't be jealous. Bea is not my girlfriend. Natatawang sambit ko. Ang kapal mo. Sino namang may sabing nagseselos ako? Hindi ako nagseselos, uy. Kahit na ibalik mo pa ako dun sa matandang expired ng hotdog. Mabilis niyang sambit. Hinihingil pa ito pagkatapos dahil na rin sa bilis niyang magsalita kanina. Magsasalita pa sana ako pero napatigil ako nang biglang sumulpot ang isa sa mga kasambahay ko. Agad naman akong napasimangot nang makitang babae at lalaking kasunod nito. Hi! Masiglang bati sa akin ni Bea. Ayan na, speaking of the devil. Anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong ko. Bakit? Masama bang nandito ang fiancé mo? Sabat ni Antonio. Pinsan ko na may sama ng loob sa akin at gustong makuha ang mga pinaghirapan ko. Anong fiancé ko? Hindi ko fiancé ang babaeng yan. Maawa ka naman, 48 years old na yan eh. Hindi ko siya type, kaya lubayan niyo ko. Inis kong sambit. Wala kang magagawa, Ivan. Pumayag na ako na matuloy ang kasal ninyo. Huh, at bakit ka papayag? Tatay ba kita? Padabog akong tumayo. Lubay-lubayan mo ako, Antonio, ha? Kung gusto mo, ikaw ang magpakasal sa kanya. Kainis. Kinikilig pa nga ako kanina eh, tapos bigla-bigla akong mababadrip. Ivan, age doesn't matter naman. And besides, para din naman sa kapakanan mo ang kasal natin eh. Malambing na sabi ni Bea. Hindi tayo magpapakasal, Bea. Isa pa, may asawa na ako. Kaya yung si Antonio ang pakasalan mo. Asawa? Nagsalubong ang kilay nito. Proud ko namang tinuro si Delia na kanina pa yatang nakatingin sa amin. There she is, my beautiful and sexy wife. Proud kong sambit. Are you joking? She's just a janitor in your company. Medyo inis na sambit ni Bea. Hindi siya janitor. Nagpa-practice lang siyang maglinis. Masyado kasing istrikto pagdating sa bahay ang asawa ko. Nakangiting sambit ko. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako. Pero nakita kong ngumiti si Delia. Saglit lang yun. Mga 10 seconds. She's your wife? Napatawa si Antonio. Come on, don't fool us, Ivan. Alam kong palabas mo lang yan para lokohin kami ni Bea. Want me to prove it? Kaswala kong naglakad palapit sa hagdanan ni Delia. At inakyat yun. Pinakiramdaman ko ang sarili ko at halos sobrang saya ko dahil hindi ako natakot. Baka mahulog ka. Mahinang sambit niya nang makaakyat ako at magpantay kami. Hulog na nga eh. Hinawakan kong panga niya at hinila siya palapit sa akin. Tsaka ako inangkin ang kanyang labi. Alam kong nagulat siya dahil sa ginawa ko dahil naramdaman kong paninigas niya. Well, may nanigas din naman sa akin. Taste like a cherry. Nakangising sambit ko nang maghiwalay ang labi naming dalawa. Baliw ka. Pabulong nitong singhal sa akin. Siguro. Natawa ko bago kurutin ang pisngi niya. Mamaya mo na tapusin yung ginagawa mo. Date na lang tayo. Ayoko na rito sa bahay dahil may mga bad spirits. Wow, mukhang inaaya mo lang ako para malayuan sila eh. Inaaya mo lang yata ako para malayo dyan sa fiancé mong 20 taon nang agwat sa akin. Pagsusungit niya. Of course not. Inaaya kita dahil gusto ko lang. Gusto ko ring ipamukha sa dalawang paladesisyon na yun
na asawa na talaga kita. Eh hindi mo naman ako asawa eh. Magiging asawa kita. Advance lang ako mag-isip. Napanguso naman siya at tumangutango na lamang. Nauna nga akong bumaba sa kanya dahil nanginginig kagad yung tuhod ko. Nang makababa naman si Delia, agad ko siyang hinawakan sa kamay at hinila paalis doon. Hindi na kami nagbihis at nakapambahay lang. Teka naman, magbihis muna tayo. Ang dugyot-dugyot kong tingnan eh. Ikaw kahit nakapambahay, ang fresh pa rin. Nakasimangot niyang sambit. Sino bang nagsabing dugyot ka? Maganda kang tingnan ket huwag mong isipin yon. Isa pa, gusto kong simple lang tayo para hindi tayo maging habulin. Lalo ka na. Ayokong maagaw ka ng iba. Iiyak ako. Napatitig naman to sa akin. Parang nagiging vocal ka na sa feelings mo ah. Type mo ba ako? Diretsahang tanong niya. Type na type. Kumindat ako bago pa andarin ang sasakyan. Sa biyahe, tahimik lang kami. Pasulyap-sulyap ako kay Delia at nahuhuli ko siyang nakangiti. Kapag nararamdaman niyang nakatingin ako, sisimangot siyang bigla. Ilang sandali nga lang ay nakarating kami sa mall. Wala kasi akong maisip na ibang pupuntahan namin. Pinag-mall mo talaga ako ng ganito? Nakasimangot niyang tanong. Maganda ka nga eh. Walang masama sa ayos mo dahil sobrang ganda mo. Ngumiti ako bago siya hawakan sa kamay. Kaya wag ka na pong magreklamo at pumasok tayo sa loob. Hindi naman to nagsalita kaya't hinila ko na siyang papasok. Ramdam ko na nahihiya pa rin si Delia pero hindi ko na ito pinansin. Mas nakakahiya yung pupunta kami rito nang walang damit. Dumiretso agad kami sa favorite niyang fast food. Mukha namang nawalang pagkahiya nito nang makapasok kami sa loob. Good morning sir, what's your order po? Nakangiting tanong ng lalaking crew. Hinayaan ko naman si Delia na umorder ng pagkain namin. Sir, couple po ba kayo? May libre po kasi kaming mango pie at palabok para sa mga couples ngayon. Promo po yun ng restaurant namin. Nakangiting sabi ng crew. Nagkangitian naman kami ni Delia. Yes, we're a couple. Ipinakita ko magkahawak na kamay namin ni Delia. Soon to be married na rin kaming dalawa. Invited ka kung gusto mo. Congratulations po ma'am, sir. Ipapahatid ko na lang pong order nyo ah. Thank you. Ngumiti lamang ako sa kanya at hinila na si Delia patungo sa seat namin. Ikaw lalaki ka, nakakarami ka na ah. Una hinalikan mo ko. Tapos ngayon naman pinagkakalat mong ikakasal na tayo. Masungit na sambit nito. Crush nga kita. Syempre advance lang akong mag-isip. Kaya sinasabi kong ikakasal na tayong dalawa. Paliwanag ko. Crush mo ko? Parang kailan lang sinasabi mong hindi mo ako type ah. Oy, wala akong sinabing hindi kita type ah. Ang sabi ko lang, hindi muna. Pero type na talaga kita noon pa. Basta, it's complicated. Sus, baka crush mo lang ako para maiwasan yung fiancé mo kuno. Hindi ko gagawin yon, Delia. Kapag may nagustuhan ako, seryoso talaga ako. Hindi ako marunong magbiro tungkol sa nararamdaman ko. Nagtitigan naman kaming dalawa. Naputo lamang yon ang dumating na ang orders namin. Doon na natuon ang aming atensyon. Hindi ko maiwasang mapangiti habang pinanonood siyang maganang kumakain. Ang dungis mo pong kumain. Inabot ko ang pisngi niyang may sauce ng spaghetti at pinunasan yon gamit ang daliri ko. Pagkatapos kong punasan yon, dinilaan ko yung sauce. Gulat na gulat naman to dahil sa ginawa ko. Ikaw talaga, dapat tisyong pinapamunas mo. Sita sa akin ito. Sayang eh, isa pa. Mas masarap yung galing sa mga labi mo. Nakangiting banat ko. Kung banatang kita riyan. Sinamaan niya ako ng tingin. Kumain ka na nga lang dyan at baka hindi kita matansya. Eto na po. Nagsimula na akong kumain at baka masaksak pa ako ng tinidor. Pagkatapos nga namin kumain, nagpahinga muna kami ron saglit bago kami umalis. Marami kaming hindi nagalaw na pagkain, kaya ipina-take out na lang namin. Kuha ka ng mga damit mo at damit din ni Denver. Libre ko. Sabi ko sa kanya. Ayoko, ang mahal-mahal kaya ng mga damit dito sa mall. Mas gusto kong bumili ron sa Divisoria. Pagtanggi niya. Please, tanggapin mo na. Huwag mo na lang tingnan yung presyo. Gusto ko kasing bilhan talaga kayo ni Bayaw. Anong bayaw ka riyan? Basta ayokong mamili rito sa mall. Isa pa okay na sa akin yung mga pagkain na nilibre mo. Ayokong masyadong i-take advantage ka. Delia, hindi mo naman ako tinitake advantage. At saka nakalimutan mo yatang mayaman ako. Bariya lang sa akin yung mga babayaran ko.
Pumayag ka na, please. Ayaw. Please? Ayaw nga. What if umiyak ako rito? Ipinakita ko sa kanyang nangingilid na ang luha ko. Tingnan mo, patulo na yung luha ko. Ayan na, tutulo na. Napasimangot naman to. Oo na nga, pero tig-isa lang kami ni Denver ha. Huwag ka na nga angal doon. Tumango naman ako. Noted po. Pumasok kami sa loob ng department store. Nag-umpisa naman siyang mamili ng mga damit at pants. Sinilip ko talaga yung size para makuha ko siya ng mas marami pa. Alam ko kasing aayaw siya kapag pinilit ko siya. Nang makakuha siya ng tig-isang pares ng kasuotan nila ni Denver, dumiretso kagad siya sa counter. Eto pa, miss. Ipinatong ko agad sa counter yung iba ko pang kinuha. Anak ng tig-isa lang ang usapan, di ba? Nakasimangot na sambit nito. Isa lang ba? Hindi ko narinig eh. Pagmamaang-maangan ko pa. Alam mo, ikaw lang yung nanlilibre na maiiyak pa kapag hindi pumayag yung ililibre mo. Ay! Napahinga ito ng malalim at inirapan ako. Sorry na po. Gusto lang kitang mapasaya, mahal ko. Humawak ako sa bewang niya bago mapatawa. Nang makapagbayad nga ako nang nagbitbit ng mga pinamili namin. Saan tayo? Tanong ko sa kanya. Uuwi na. Hindi pa ako tapos sa pagkakabit ng bumbilya mo. At ang isa pa, baka hanapin tayo ni Denver. Uwian na rin kasi niya. Tugon nito. Tumango naman ako. Nag-enjoy ka ba sa date natin? Kung hindi, araw-araw kitang i-date. Nag-enjoy ako. Thank you sa pagkain at sa sandamakmak na damit namin ni Denver. Deserve niyo po yan. Promise ko na palagi kitang i-spoil. Pati na rin sa Denver. Siyempre, kailangan ko rin magpalakas sa magiging bayaw ko. Ewan ko sa'yo. Nangingiting saan niya bago pumasok ng kotse. Napatawa naman ako at napailing-iling na lamang. Mukhang konting palambot pa ang kailangan kong gawin sa kanya. Delia's point of view. Feeling ko sobrang blooming ko ngayon kahit walang dilig. Mukha na nga rin akong siraulo eh. Sino ba naman kasing matinong mag-aayos ng panglatina? Magkakabit lang naman ng bumbilya. Siyempre, none other than Delia. Medyo kapagod ah. Sambit ko nang makababa ako ng hagdan. Lunchtime na kaya't kakain muna ako bago dumiretso sa company ni Ivan. Magja-janitor duty naman kasi ako. Abay syempre hindi pwedeng pabayaan ng trabaho sa company dahil mas malaki ang sahod doon. Hey! Napahinto ako sa akmang pagtungo ko sa kusina at napalingon sa lalaking tumawag sa akin. Si Antonio. Ang evil cousin ni Ivan. Yes, may kailangan ka? Seryosong tanong ko sa kanya. Sabi kasi ni Ivan, huwag kong lalapitan ng pinsan niya. Ayaw niya raw kasi ako mapahamak. Of course, makikinig ako sa baby ko. Tinitigan ako nito ng ilang minuto. Sabi ni, ikaw nga yun. Napamura ako nang bigla itong sumigaw. Nakakagulat siya ng sobra. Bakit ka ba nanggugulat? Wala ka bang magawa sa buhay? Singhal ko sa kanya. Mahina naman tong napatawa. Sorry for that. Hindi ko lang kasi ina-expect na makikita rito ang kapatid ni Dexter. Natigilan naman ako dahil sa sinambit nito. Paano mo nakilala si Kuya Dexter? Kunot noong tanong ko. Si Kuya Dexter ay ang nakatatandang kapatid namin ni Denver. Sobrang bait niya at siyang nag-aalaga sa amin ni Denver. Magaan ang buhay namin noong nabubuhay siya. Pero dahil sa trahedya, namatay siya. Naging miserable kami mula noong nawala siya. Paano ko siya hindi makikilala? Magkaibigan kaming dalawa. Actually, kaibigan namin siyang dalawa ni Ivan. Palagi kaming magkakasama nun kaso bigla siyang namatay. Kung hindi lang kasi matigas ang ulo noon ni Ivan, hindi niya sana mababangga si Dexter. Naiiling na sambit nito. Anong ibig mo sabihin? Si Ivan ang nakabangga sa kuya mo. Lasing siya noon at angkas niya ako. Sa sobrang kalasingan, napatay niya ang matalik naming kaibigan. Nangako si Ivan na alagaan niya mga kapatid ni Dexter. At mukhang tinutupad niya naman ngayon. Pakiramdam ko'y sumikip ang dibdib ko dahil sa nalaman ko. Iniisip ko na panaginip lamang ang lahat, pero alam kong hindi. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko at nangilid ang luha ko. Unti-unti rin akong nilalamon ng galit dahil sa aking nalaman. Hey, what's with that look? Sorry, hindi ko sinasadyang malaman mo.
Nilampasan ko siya at dire-diretsyong lumabas ng bahay. At saktong paglabas ko ay bumungad sa akin si Ivan. Malaki ang ngiti nito at halata sa mukha nito ang excitement. "Hello baby ko!" Isang malakas na sampal na mula sa akin ang nagpatigil sa kanya. Doon ay napaseryoso siya ng mukha. Hanggang kailan mo ko gagagawin?" Pigil ang luhang tanong ko sa kanya. "Hanggang kailan mo itatago sa akin ang lahat? At talagang ginagamit mo pa kami ngayon ni Denver para pagtakpan ng kasalanan mo?" "Delia." "Ivan, pinagkatiwalaan kita. Ang akala ko hindi ka kagaya ng iba, nagagaguhin lang ako." "Anong nalaman mo?" Seryosong tanong nito. "Na ikaw ang pumatay sa Kuya Dexter ko." Doon na tumulo ang mga luha ko. Ikaw ang dahilan kung bakit naging miserable kami ni Denver. Ikaw ang may dahilan kung bakit nawalan kami nakakampi ni Denver." "Delia, hindi ko ginustong nangyari. Aksidente yun. Sobrang importante sa akin si Dexter kaya't hindi ko sasadyain ang aksidente yun. Sorry Delia, sorry." "Sorry? May babalik ba na sorry mong buhay na kuya namin?" Napailing ako. "Ivan, ayoko nang maniwala at magtiwala pa sa'yo. Huwag kang mag-alala sa pinantubos mo sa akin. Babayaran kita." "Delia, huwag kang umalis." Lumuhod dito at hinawakan ang kamay ko. Gagawin kong lahat para mapatawad mo ko. Gusto mo ba akong makulong? Gagawin ko. Gusto mo bang magpabangga ako? Gagawin ko rin. Just don't leave me, please. Mahal kita, Delia. Hindi ko kaya kapag nawala ka sa akin." "Hindi kita mahal, Ivan. Hindi ko mamahalin ng isang kagaya mong mamamatay tao." Binawi kong kamay ko sa kanya at nilampasan siya. Mas bumuhos ang luha ko habang naglalakad akong palayo kay Ivan. Masakit para sa akin ang mga nasabi ko sa kanya. Kaso, mas masakit pa rin ang nagawa niya sa akin. Naghihinala na rin ako sa pagmamahal niya dahil pakiramdam ko. Mahal niya lang ako dahil sa responsibilidad na ipinangako niya sa kuya ko. "Mahal din kita. Pero paano ako magtitiwala sa lalaking sinira ang buhay namin?" Umiiyak kong sambit na lamang. Ivan's point of view. Pakiramdam ko mamamatay ako ngayon. Sobrang bigat ng dibdib ko at hindi ko mapigil ang luha ko. Pakiramdam ko unti-unting kinukuha sa akin ang kamatayan ng kaluluwa ko. "You look pathetic." Napaangat ako ng tingin sa nagsalita. Mabilis akong tumayo at sinugod si Antonio. Sinapa ko siya sa mukha at saka siya kinwelyuhan. Galit na galit ako at gusto ko siyang bawian ng buhay. "Why are you mad? Totoo namang ikaw ang pumatay kay Dexter, di ba? Binangga mo siya, tinakasan mong kasalanang yon." Nakangising sambit niya. Nanumbalik sa akin ang alaala ng mangyari yon. Lasing na lasing ako dahil sinama ako sa party ni Antonio. Hindi ko maalala ang mga sumunod pang nangyari. Basta't nagising ako nang nasa driver's seat ako. Nang tumingin ako sa labas, nakita ko ang nakahandusay na si Dexter at si Antonio na pilit itong ginigising. Sinabi ni Antonio na nabangga ako daw si Dexter. Natakot ako't hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung ano nangyari pa. Pero nalaman ko na lang na sinadya raw ipabangga ni Dexter ang sarili niya para sa pera. Gusto kong umamin sa kasalanan ko pero bigla akong binantaan ni Antonio ng kung ano-ano pa. Bata pa ako noon kaya't natakot ako. Pero kahit matagal na yon, paulit-ulit pa rin akong hinahunting ng nakaraan. "Hindi ka na dapat nang elam pa. Ano bang problema mong lalaki ka?" Singhal ko sa kanya. "Anong problema ko? Mga agaw kasing pamilya mo. Lahat inagaw nila sa mga magulang ko. Kaya naging mukhang kawawa kami. Lahat din inaagaw mo kahit hanggang ngayon kulelat ako. Pero hindi mo kailangang idamay si Delia. Wala naman siyang atraso sa'yo." "Ivan, kung hindi kita matatalo, unti-unti ko nilang aagawin lahat sa'yo. At uunahin kong kapatid ni Dexter." Muli ko siyang sinapak. Gumanti na ito pero hindi naman ako nagpatinag. "Wag mong gagalawin si Delia at Denver. Sinasabi ko sa'yo, handa akong pumatay ulit para sa kanila." Pabalibag ko siyang binitawan bago ako dumiretso sa sasakyan ko. Hindi ako basta-bastang susuko. Ayokong mawala sa akin si Delia. Kaya gagawin kong lahat para lang mapatawad niya ako. Delia's point of view. Masakit pa rin sa akin ang mga nalaman ko. Umalis na ako sa kumpanya ni Ivan at nagtrabaho na lang sa isang bar bilang isang waitress.
Nakakapanibago pero wala akong magagawa. Hindi ko rin naman kayang harapin si Ivan. Denver, papasok na ako Huwag ka nang lalabas dahil gabi na. Kapag nagutom ka merong stock ng pagkain dyan. O sige na, bye. Paalam ko sa kapatid ko. Ingat ka po ate. Ngumiti lang ako bago damputin ang bag ko at lumabas ng apartment. Medyo malayo-layo ang bar dito sa amin kaya't nag-tricycle pa ako. Mura lang naman ang pamasahe kaya't carry na. Marami tayong customers ngayon kaya kumilos na kayo kagad. Bungad sa amin ni Pia, ang leader naming mga waitress. Nagtungo naman ako sa locker ko at kinuhang apron ko doon. Required sa aming mga waitress na magsuot ng sexy at mag-ayos. Pero hindi ko sinusunod yon. Wala rin naman silang magagawa. Delia, hatid mo to sa table number 5. Sabi ng bartender namin na kaagad kong sinunod. Kinuha ko yung alak na in-order nito at nagtungo sa table number 5. Enjoy your drink, sir. Nakangiting sabi ko sa lalaki doon bago ilapag ang order nitong beer. Baka gusto mong mag-table sa akin. Malaking ititip ko sa'yo. Alok nito. Umiling lang ako bago siya layasan at bumalik sa bar counter. Hoy! Ang pogi ng customer dun sa VIP room! Bahagi akong napatingin sa dalawang kasamahan kong babae nang marinig ang pag-uusap ng mga ito. Tapos bilyonaryo pa! Hindi ko expected na magiging customer natin si Ivan Gavino! Nandito si Ivan Gavino? Ano naman kung nandito siya? Wala namang kaming koneksyon na dalawa. Kahit mag-table pa siya ng 10 babae, hindi ako mangingialam. Hindi ko na sila pinansin at noon na lamang atensyon ko sa trabaho. Ilang sandali ngay napatigil ako nang makitang nagkukumusyon yung mga bouncer. Anong meron? Usisa ako sa isa kong kasamahan. May nagwawala raw na binatilyo sa labas. Nagnakaw daw sa isang mayaman na lalaki. Tugon nito. Tumango naman ako at tumalikod. Ate Delia! Ate Delia! Mabilis akong napatakbo sa labas nang marinig ang boses ni Denver. Sigurado akong siya yun. Hindi nga ako nagkamali dahil nasa labas si Denver. May bangas ang mukha nito at pilit siyang kinakaladkad ni Antonio. Bitawan mong kapatid ko! Lumapit ako ron at hinampas ng tray ang lalaki. Napabitaw naman to sa kapatid ko. Ate! Kumapit sa akin si Denver. Ate, nagsisinungaling sa'yo si Kuya Antonio, ate. Walang kasalanan si Kuya Ivan. Ha? Naguguluhang tanong ko. Narinig ko siyang may kausap sa cellphone Ate, siya yung totoong nakabangga. Tumahimik ka! Galit na sabi ni Antonio. Akmang hihilahin itong kapatid ko kaya't muli ko siyang hinampas ng tray. Ikaw ang manahimik! Singhal ko sa kanya. Ate, si Kuya Antonio masama. Narinig kong lahat ng sinabi niya Nai-record ko rin. Inilabas si Denver ang kanyang cellphone. Nandito lahat sa cellphone ko mga sinabi niya. Pinindot nitong record at natigilan ako sa mga narinig ko. Unti-unti nang natutupad ang mga plano ko. Nakukuha ko ng lahat kay Ivan. Ang tanga-tanga niya dahil hindi niya maalalang akong nag-drive nung araw na yun. Hindi ko naman sinasadyang mapatay si Dexter Siya itong bigla-bigla na lang susulpot para pigilan ng pagmamaneho namin ng lasing. Ayun, nabangga ako siya. Pinagpalit kong pwesto namin ni Ivan. Siya ang inilagay ko sa driver seat para palabasin na siyang nakapatay kay Dexter. Dahan-dahan akong napalingon kay Antonio dahil sa aking narinig. Akala ko yun ang pag-uumpisa ng pagbagsak niya. Kaso nangialam ang mga magulang niya. Buti na lang dumating sa buhay niya mga kapatid ni Dexter. Tingnan mo, napapabayaan niya ng kumpanya kaya't madali kong makukuha ang loob ng mga board members. Ikaw ang pumatay kay Kuya Dexter? Nanginginig kong sambit. Hindi ko kasalanan yun. Aksidente yun dahil nangialam siya sa pagmamaneho ko. Galit na sabi nito. Bigla itong naglabas ng baril kaya't napaatras sa mga taong nakapaligid sa amin. Pati yung dalawang malaking bouncer napaatras. Walang hiya ka! Wala kang kasing sama! Galit kong sambit sa kanya. Ibigay mo sa akin yung cellphone kung ayaw niyong patayin ko rin kayo. Matagal akong nagplano para lang mapabagsak si Ivan. Kahit hindi ako papayag na masira lang ang lahat. Hindi ko ibibigay sa yung cellphone ko. Inilagay ko si Denver sa likuran ko para protektahan siya. Natatakot ako, aaminin ko. Pero anong magagawa ng takot ko? Kailangan kong maging matapang. Biglang nabitawan ni Antonio nang may bumalibag ng baso sa kamay niya. At kasabay nga nun ay ang pagsulpot ni Ivan. Sabay suntok sa mukha ni Antonio.
Wala kang karapatang tutukan ng baril si Delia. Galit na sabi nito at muling sinapak ang lalaki. Itinayo niya ito at binalibag sa dalawang bouncer na malaki. Dalhin niyo yan sa presinto. Susunod ako. Kailangan ko lang suyuin ang asawa ko. Pagkatapos ay lumingon to sa gawi ko. Ivan! Napaatras naman ako dahil sa takot. Takot hindi dahil sa reaksyon niya kanina. Natatakot ako dahil hindi ko siya kayang harapin pagkatapos ng mga nasabi ko sa kanya. I missed you. Malumanay na sambit nito. Biglang bumuhos ang aking luha. Sorry! Ang dami kong nasabi sa'yo. Patawarin mo ko, Ivan. Mabilis itong lumapit sa akin at mahigpit akong niyakap. Ramdam ko sa yakap niya ang pangungulila. Wala kang kasalanan. Pareho tayong biktima ni Antonio. Hindi ako galit sa'yo. Naiintindihan ko kung saan ka nanggaling. Dapat inalam ko muna yung totoo. Sorry kung hinusgahan kita kagad at hindi ako nagtiwala sa'yo. Sorry kung nagpadala ako sa emosyon ko. Sorry kung tinawag kitang masamang tao. Delia, hindi ako tumatanggap ng sorry. Kisang gusto ko. Humiwalay ito sa yakap at pinunasan ng aking luha. Okay ng lahat ha. Sisiguraduhin ko ring makukulong si Antonio dahil sa ginawa niya. Bibigyan natin ng hustisya ang kuya mo, okay? Tumango naman ako. Good. Sa ngayon pupunta tayong presinto pagkatapos ay uuwi na sa bahay natin. Hindi ka na babalik rito dahil nakakairita yung mga gustong humawak sa'yo. Napatawa naman ako at tumango na lamang. Tingnan mo nga naman, sa isang pagsubok na dumating, walang hanggang kasiyahan ng kapalit. Ilalaban ko na talaga tong si Ivan. Hahampasin ko ng treyang umepal. Ivan's point of view. Maganda ang gising ko ngayon. Bubungad ba naman sa iyong isang magandang babae eh? Tululaway nga lang at naghihilig kapag natutulog. Ang cute mo. Natatawang pinisil ko ng mahinang pisngi ng asawa ko. Magiging asawa pala. Dahan-dahan akong umalis sa kama at dumiretso sa kusina. Nadatnan ko dun si Denver na mukhang naghahanda na para sa pagpasok niya. Good morning, kuya. Nakangiting bati nito sa akin. Good morning, tugon ko. Hindi ko talaga mapapatawad ang ginawa ni Antonio kaya't pinurso namin ang kaso. Ayun, nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Pati si Bea, nakulong din dahil kasabot ito sa pagnanakaw sa kumpanya. Pagkatapos ng ilang taon, nasuklian din ng hustisya ang lahat. Maalas lang ni Antonio dahil grabe gumanti ang karma. May baong ka na ba? Tanong ko kay Bayaw. May allowance pa po ako na bigay ni ate. Sagot niya. Tumango ako at kumuha ng 5,000 sa wallet ko. Ibinigay ko yun sa kanya na bahagya niyang ikinagulat. Sobrang saya ko ngayon kit manglibre ka dun. Bumili ka rin ng mga gusto mo. Nakangiting sabi ko. Huwag ka lang iinom ha. Pareho tayong magjojombag ng ate mo. Wow, thank you. Thank you Kuya Ivan. Mag-iingat ka sa pagpasok. Masayang tumango lamang ito bago umalis. Nagsimula naman akong maghain para sa aming dalawa ni Delia. Saktong natapos nga ako at saka ito dumating. Pupungas-pungas pa nga ito at halatang inaantok pa. Good morning, may honey bun sugar plum. Masayang bati ko sa kanya. Nilapitan ko siya at binigyan ng halik sa labi. Good morning din. Nakangiting tugon niya bago lumingalinga. Si Denver pala, pumasok na? Tumango ako. Kaaalis lang. Maupo ka na at nang makakain na tayo. Alam mo naman ayoko nagugutom ang baby ko. Para kang sira. Natawa ito bago naupo. Nang makaupo ako ay nagsimula na kaming dalawa sa pagkain. Ivan, thank you pala sa lahat ha. Salamat dahil kahit tinaboy kita, nakabantay ka pa rin sa akin at kay Denver. Asawa kita, kaya babantayan kita. Isa pa, hindi ako papayag na mapahama ka. Nangako ako kay Dexter na iingatan ko kayong magkapatid. Ayaw niya nga lang na magkatuluyan tayo. Kaso wala na siyang magagawa. Natatawang hinawakan ko ang kanyang kamay. Alam mo, mabuti na lang pala't sinundan ka ni Denver nung gabing yun. Kung hindi ka niya sinundan, baka lugmok pa rin ako ngayon. Kawawa naman ako, di ba? Sinundan kasi siya ni Denver nung araw na umalis siya. Gusto kasi nitong masiguradong safe si Delia. Tapos,
Sinuwerte pa siya dahil narinig niya ang lihim ni Antonio. Delia, patuloy ko kayong aalagaan ni Denver hanggang sa huli. Hindi na ako papayag na may manakit pa sa inyo. Hindi na ako papayag na malayo ka ulit sa akin. Masyado na akong nasura sa lasa ng alak, kaya't itatali na kita sa akin. Hindi ako umiinom ng alak pero nang nawala siya sa akin, gusto ko nang umubos ng isang drum na alak. Mahal kita. Nakangiting sambit niya. Mahal na mahal din kita, Delia. Dumukwang ako at agad inangkin ang kanyang labi. Tumugon naman to kahit napangiti ako. At nang umagang yun, hindi lang pagkain ang naging almusal ko, kung hindi pati na rin ang magiging asawa ko. Delia's point of view. Pakiramdam ko hanggang ngayon ay nananaginip pa rin ako sa mga nangyari sa buhay ko. Hindi ko rin alam kung deserve ko ba itong mga nangyayari sa akin. Pero sa tingin ko, deserve ko naman talaga. Are you okay? Napalingon ako sa lalaking mahal na mahal ko. Bakit hindi ka kumakain? Hindi mo ba gusto yung lasa ng pagkain? Umiling ako. Hindi lang ako makapaniwala na natupad na lahat ng pangarap ko lang noon. Pakiramdam ko nga nananaginip lang ako ngayon. Huwag mong isiping nananaginip ka, Delia. Totoong kasal na tayo ngayon. Kung panaginip lang to, iiyak ako. Napanguso ito. Deserve mong maranasan yung ganito. Ang dami mong sakripisyo sa buhay. Kaya hindi masamang maging masaya ka man lang. Sobrang swerte ko na nakilala kita. Buti na lang pala, nag-trespassing ako sa elevator mo. Kung hindi ang malas mo dahil hindi mo ako malalapitan. Mayabang kong sambit. Kahit naman hindi kita makasabay sa elevator, marami akong way para mapalapit sa'yo. Masyado kasi akong na love at first sight sa'yo. Kaya hindi ko mapigilan ang sarili kong landiin ka. Natawa naman ako. Medyo crush din naman kita noon eh. Kaso ang sungit-sungit mo. Isa pa, langit ka. Amoy lupa ako. Ito naman ang natawa. Ang mahalaga ngayon, asawa na kita. Akin na akin ka na at walang pwedeng umagaw sa'yo. Wala naman akong nawala ang atensyon namin sa isa't isa nang lumapit si Denver sa amin. Yumakap to sa akin kahit bahagi akong natawa. Baby pa rin kita kahit na anong mangyari. Sambit ko sa kanya. Alam ko kasing medyo nagseselo siya ngayon dahil sa pagpapakasal ko. Masaya ako para sa iyo, ate. Humiwalay to sa yakap. At dahil dyan, pautang ako at babayaran ko sa katapusan. Mahina ako namang kinurot ang pisngi nito. At talagang naisingit mo pa yung kalokohan mo sa buhay, ano? Tumawa lamang ito bago kami layasan ni Ivan. Napailing na lamang ako at nagsimula ng kumain. Pagkatapos nga namin kumain, inaya ko muna si Ivan saglit sa kwarto namin. Kinuha ko yung isang box at ibinigay sa kanya. Ano to? Takang tanong niya habang nakatingin sa laman ng box. Maliit na sapatos? Baby, hindi naman kasya sa akin to eh. Pang baby. Wait, are you pregnant? Nakangiting tumango naman ako. 3 buwan na. Magiging daddy ka na, Ivan. Napasigaw naman to at napasuntok sa ere bago ko yakapin. I love you so much, Delia. Sobrang saya ko ngayon. Thank you. Thank you sa magandang gift mo sa akin. Thank you rin, Ivan. Pangakong magiging mabuting asawa at ina ko sa magiging anak natin. Mahal na mahal kita. Alam kong may problema pang darating sa aming dalawa at gagawin ko ang lahat para malampasan namin yon. Wakas.